Hello po mga kabanding, kaprobinsyana. Welcome po sa ating YouTube channel. Mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's video po, ang ibabahagi ko po sa inyo ay pag-uusapan po natin ang pagpapakasta po sa inahing baboy. Ito po ay magkaiba po yung pagpapakasta po sa dumalagang baboy at pagpapakasta sa inahing baboy. Ang pag-uusapan po natin ay ang pagpapakasta po sa inahing baboy dahil napakarami po ang nagiging problema po na kahit ilang beses na po tayo nagpakasta ng ating inahin, marami po ang nagkakaproblema bakit po hindi po natutuloy magbuntis. Nawa po sa tulong ni Lord, bigyan niya ako ng katalinuhan upang maibahagi ko po sa inyo, maipaliwanag ng malinaw sa paraang mauunawaan po ninyo ang aking ibabahagi na kaalaman tungkol po dito sa pagpapakasta po sa inahin upang magbuntis na po ang ating inahing baboy. Ito po ang mga dahilan bakit hindi nabubuntis ang inahin na baboy kahit paulit-ulit na itong pakastahan. Unang dahilan po, kapag sobra o labis ang katabaan ng inahin na baboy o tinatawag po na matsura po dito sa lugar namin. Hindi ito mainam sa palahi ang baboy dahil mabuntis man si Mami Pig, maaaring ilan lamang ang maging anak nito. Pangalawa pong dahilan ay sa pagpapakasta, maaaring hindi po nag-meet yung punlay ng barako at itlog ng inahin. Maaaring hindi nag-abot ng kapwa may buhay ang mga ito. Maaaring nauna o nahuli ang punlay ng barako, kaya hindi nag-meet sila ng itlog ng inahin. Pangatlong dahilan, maaaring may problema ang inahin. O maaari din naman na may problema ay ang barako. Kasi po kung minsan, napapadalas ang pagpapakasta ng may-ari ng bulugan. Siguro ay wala na itong sapat na similya para makabuntis pa ng inahin. Dapat ay tama ang temperatura. Ang barakong kakasta ay hindi dapat masyadong gamit. Kapag kasi mataas ang temperatura ng panahon, bumababa naman ang fertility rate ng inahin. Kapag mataas ang temperatura, ayaw din pala ng barako o ng bulugan na kastahan ang inahin kapag ganon ang panahon. Ako po ay napapaisip at napapatawa po habang ginagawa ko po ang vlog na ito. Kasi po ayun pong aming inahin na baboy. Noong time na kinastahan ng aming inahin na baboy, sa pilitang iniakyat yung barako o yung bulugan. At sa pilitan ding sinut. Parang sa pilitan lang po, hindi yung talagang mate nila na para makabuo ng mga biik. Yan naman po ay sarili ko lang po na obserbasyon at reaction. Noong una pong mate nila ay medyo matagal. Ito pong pangalawa kasi po nagpaulit po kami ng pagpapakasta kasi nga po hindi nabuntis nung unang attempt. Nito pong pangalawa ay medyo mabilis na po siya, tapos po ay may lumabas po na dugo sa puwerta po nung aming inahin. After po nila na mag-mate, siguro po ay isa na rin po sa naging dahilan kung bakit po hindi nabuntis itong aming inahin ay siguro po overage na din po yung bulugan o yung barako na binayaran namin para kastahan yung aming inahin. Dahil nga po first time po namin ng pag-aalaga po ng inahin na baboy, hindi pa po kami sanay kung paano po ang tamang gagawin. So, napagplanuhan po namin na ibenta na lang po itong aming inahin kasi po ay malulugi po kami dahil matagal na po namin siyang alaga. Sobra po kasing malaki siya at mataba. At yun din naman po ang advice po ng iba na ibenta na nga po kasi nga po ay hindi siya mabuntis. Paalala lang po sa may mga inahin na magpapakasta, 2 weeks before po kayo magpakasta, kailangan po ay purgahin po muna ang ating mga inahin na baboy. Upang yung taglay na sustansya ng feeds ay hindi po maagaw ng mga bulate o
parasites. At after naman na mapurga ang ating inahin na baboy, bigyan naman siya ng antibiotiko o vitamins. Pwede po tayong sumangguni sa veterinaryo na kilala natin kung ano po ang mabisang antibiotic o vitamins na ating ibibigay sa ating inahin. Makakatulong ito para makaiwas sa stress ang inahin sa panahon ng pagkakasta o pagbubulog. At pwede din 1 week or 2 weeks before pakastaan ang inahin, pwede siyang bakunahan o bigyan ng hog cholera. At importante din po ito upang tumaas po ang ovulation rate ng ating inahin. Makakatulong po ang pagbibigay natin ng feeds na may taglay na vitamins, calcium, mineral at phosphorus. At kung nais naman natin na magkaroon ng masigla, malusog at malakas na biik si Mommy Pig, bigyan natin siya ng vitamins B complex. Yan po ang ating ibibigay sa ating inahin. Napaka-importante po na pagkatapos po na magpakasta ng ating inahin, bawasan daw po ang pagbibigay natin ng madaming pagkain sa kaniya. Bawas po ang pagkain ng inahin na bagong pakasta. At patuloy naman ang pagbibigay ng feeds na may taglay na vitamins, mineral, calcium at phosphorus. Dapat nga din po pala na well ventilated ang kulungan ng ating inahing baboy. Maaliwalas, lampasan ang hangin at may tamang supply ng inumin na tubig. At bilang panghuli naman po, kung sakali po at hindi naglalandi o nalipasan ang paglalandi ng ating inahin, pwede po siyang paturukan sa ating veterinaryo ng prostaglandin. Mga kabanding kaprobinsyana, mula po sa puso ni Probinsyana Nakikay at ng aking asawa, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aming maliit na YouTube channel. Nawa po sa video po na ibinahagi ko sa inyo today ay may napulot po kayo na konting kaalaman. Lalo na po sa katulad po namin na baguhan pa lamang pong nag-aalaga ng mga baboy. 24,000 nga po pala na benta po namin yung aming inahin. Axel, may gusto kang batiin? Nabati ko po yung mahal kong asawa, sila ni Gutierrez. Dito, naghihirap kami oh. Po. Yung anak mo? Sa aking dalawang anak, lagi kayong maging mabait. May pasaway ah. Ano pangalan ng dalawang mga anak? Si Athena po, saka po si Aina. Ayan. Love you anak. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless mga kabanding.